Kung ang nais mo ay porma at angas na mala-action star ang datingan, sagot na ni Yamaha XSR 155 yan. Motor na mapagkakamalan mong big bike dahil sa tikas at lakas ng dating. Bigyang silip natin ang napakapoging 2021 version nitong matte green. Let's all witness the rise of a legend. This is Nea Adriano and let's jump right to it. What up, good day netizens, this is Nea Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nandito ako ngayon sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. May bagong motor na pang action star daw pero 155cc lang and abot kaya. Isilipin natin sa loob yung itsura niya. So pasok tayo, tara. Sa mga nagtataka sa itsura na underseat storage niya, ayan, bago pa ikabit yung upuan na napakaganda. Diyan din nakalagay ang baterya, so mataas, very safe sa baha. So yun, netizens, kasama na nga natin ngayon yung XSR 155 2021. Nagulat ako kasi, to be honest, yung matte green dun sa mga Mio Gravis, hindi ko, at saka sa Mio Soul, hindi ko siya masyado type. Kaya sabi ko, ano kaya itsura pag sa XSR na yung ganong kulay? Nagulat ako kasi ang ganda talaga ng kulay niya. Ayan, no? Ganda ng pagka matte green niya. So bibigyan natin ng detalye yung bawat specs and features nito ngayong araw sa vlog na to. Pero mapakita ko muna sa inyo kasi ang taas ng seat height niya, mataas pa sa Sniper, 808mm. So ako is around 5'3 to 5'4 in height. Ganito yung itsura niya. Sasakyan natin, tingnan mo. Grabe, oh. Super tiptoe. Talagang dulo na lang, kuko na lang sa paa yata ang tatama dito. Ayan, no? Ay, hindi pa nga lumapat yung dalawang paa ko, eh. Isang paa lang. Kaya medyo mataas nga lang siya. So kung medyo kinulang kayo sa height, mag-challenge kayo dito sa city driving tsaka sa traffic. Pero kung medyo matangkad naman kayo, siguro around at least 5'5 in height pataas. Saktong-sakto sa motor na to. So kakabit ko na to sa helmet ko, tapos bigyan natin ng specs and features walkthrough. So ayan, netizens, ito na nga siya, yung XSR 155 2021 model. This one is matte green, napakaganda talaga nito. So sa mga magtataka, ang kanyang makina is 4-stroke single overhead cam, 4 valves, single cylinder with VVA of course and liquid cooled. Ayan siya, oh, liquid cooled. So ibig sabihin wala ka ng problema sa mga habang biyahe. Kahit gaano kahaba, basta tama ang level of coolant is iwas overheat. Di ka na matitirikan ng makina. So parehas sa Sniper and sa MT-15 tsaka sa R-15 yung kanyang makina. So pagdating sa power output, meron siyang maximum power na 14.2 kilowatts at 10,000 RPM. Ganun siya kalakas. Tapos meron siyang maximum torque na 14.7 Newton meter at 8,500 RPM. So medyo maganda yung power output niya when it comes to papers. And I can't wait na ma-test drive tong isang to. And don't worry, I will find a way para ma-test drive siya. So kung gusto niyo mapanood yung aking test drive, make sure to comment
and also mag-subscribe para sigurado mapanood mo, and hit the notification bell. Also, that is a 6-speed na rin ang isang to with assist and sleeper clutch, parehas nung sa Sniper 155 2021. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nag-shift ng gears, mas smooth na siya and mas less yung effect nung sudden change of gears. Kasi di ba minsan kapag ka bigla ang downshift tayo, naglalak yung rear brake, tapos nai-stress yung mga wiring ng clutch natin. Assist and sleeper clutch is mas okay na, mas smooth na yung shifting ng gears, lalong lalo na sa downshifting. Meron din siyang VVA, which is na ma-maximize yung power niya pagdating sa middle at high RPM. VVA stands for variable valve actuation. Ang seat height niya, sabi ko nga, is 808mm, so medyo mahihirapan kapag nasa 5'3" in height ka. At least siguro 5'5" in height, 5'4 and a half, pwede na rin siguro. Ito yung isa sa kanyang mga trademark, napaka vintage, tawag nila dito is heritage seat. Ayan, napakaganda niya, no. Meron pa ditong parang sukbitan ng gamit kung sakali may dala ka, mag-a-apply ka, dala mo dito biodata mo, ipit mo dyan, envelope, dala mo yung Meralco bill mo, magbabayad ka, ayan, dyan, ipit mo dyan. So very generous siya, pwede ka pa rin mag-angkas. Ito yung pinaka seat na maaasahan ninyo. Ayan, and also yung upholstery niya is napaka lambot din. So pagdating sa long ride, wala kang pangamba na parang ang sakit masyado sa puwet. Generous din siya, medyo makapal din yan. Ayan, no. Full LCD display na rin ang kanyang meter panel. Ayan, napakaganda. So makikita mo na yan, may gear indicator, tapos may speedometer, may odometer, tsaka RPM indicator, ayun sa taas. And then fuel gauge sa pinakababa. May neutral, ayan, neutral. Tapos signal lights, left and right, napakaganda na magkahiwalay siya. Kung left yung iilaw, kung right yung iilaw. Tapos meron siyang engine check, temperature check, tapos high beam and low beam. Sa kaliwang switch, nandito yung kanyang kill switch, activated. Tapos bababa mo siyang ganon, ayun yung pinaka electric start niya. Tapos sa kaliwa naman, meron tayo ditong high beam and low beam, busina, ganitong tunog. Okay, medyo malaki yung tunog niya, no. Bagay naman sa motor, pero kung gusto mo mas pogi, pwede mo naman papalitan ng aftermarket. And then turn signals, ayan. Tapos maganda is meron siyang passing light. Ayan, may passing light siya. Passing ba to? Tingnan natin. Oo, tama, passing light nga siya. Ayan, oh. Clutch lever niya, ito. Tayin natin para hindi malobat muna. Clutch lever niya, ayan. Napakalambot. Napakalambot naman ang clutch lever nito. So, hindi ito masyado masakit sa kamay during long ride. Napakalambot ng kanyang clutch lever. Napakaganda rin ng kanyang brake levers. Ayan, oh, ganda ng quality. Pati yung kanyang pinaka handle grips, meron pang balancer sa dulo. Kung may points for improvement man ako, siguro ito na lang, side mirrors. Mas gusto ko sana yung mga bilog na side mirrors, kasi ito parang sa Mio Sport itong ganito eh. Ito yung gusto kong maiba, yung side mirrors niya. Sana kung bilog, mas okay for me. Tapos yung design ng tangke, napakaganda rin. Ayan, oh. Plastic pala to. Mukha siyang metal eh, no. Nag-create siya ng parang metallic effect. Ang ganda niya, oh. Simple lang yung design dito. Timeless design. Ayan, Yamaha. Timeless design ang tawag nila dyan. Tapos dito sa gitna, may nakalagay lang XSR. Parang emblem siya. Ayan, oh. Naka-embossed. Ayan, oh, nakaangat siya, parang 3D. Tapos dito naman yung pinaka fuel tank. Ayan yung susian mo. Meron siyang fuel tank capacity of 10 liters. Ganun kadami yung maikakarga mong gasolina sa kanya. So very good yan, kasi bago ka ma-empty tank, sobrang layo na mararating mo. May average fuel consumption siya na around 40 kilometers per liter. Depende pa rin yan sa driver at sa throttle hobby natin, no? So kung medyo mas walwalero ka, mas mataas yung fuel consumption mo. Kung medyo naman chill ride ka lang, mas matipid sa gas. Ang engine oil capacity niya is 1.05 liters. So yun yung i-expect nyo kung magpapa-change oil kayo. Isa din sa kanyang katangian is naka-inverted upside down front fork. So ayan, mas maganda na yung kanyang suspension kapag naka upside down. Mas less na yung feedback pagdating sa mga rough roads. And naka dual purpose na rin yung kanyang gulong. Ibig sabihin, kahit anong road conditions, kayang-kaya nito. Mapa semi off-road, kayang-kaya niya. Ayan, no? Napakaganda. Ang size ng gulong sa unahan is 110 by 70 by 17. Tubeless tires na rin, so iwas sakit sa ulo. Hindi na madaling maflatan. Pag napako ka, takbo ka pa ng few kilometers and next time mo na ipa-vulcanize. Unlike kung tube type, pag napako ka,
pa-vulcanize ka kaagad kasi mapaflatan agad yon. Sa unahan ng kanyang brakes is single hydraulic disc. Ayan o, napakalaki ng disc niya. And dalawa yung piston sa caliper niya. Yung iba kasi, halimbawa yung standard version ng Sniper, single piston lang yun dito. Isang bilog lang yung makikita nyo. Ito dalawa na. So maganda yung braking system niya. And yun nga lang, points for improvement, medyo malaki yung motor. Sana may ABS na. But still, this is non-ABS. Wala pa siyang ABS. Sa likod, ayan, dito mo makikita yung napaka-pogi niyang tires. Ayan, oh, mas kita, ang laki. Ang laki ng gulong niya sa likod. Ang size nito is 140 by 70 by 17. Of course, tubeless na rin. Ayan, napakaganda ng kanyang tires. Dual purpose na. Pwedeng pang semi-off-road. Braking system sa likod is single hydraulic disc din. Ayan siya. Medyo malaki din yung disc niya sa likod. So, very reliable. Samahan mo pa ng assist and sleeper clutch. Talagang okay na okay yung rear brake niya. So, gamitan nyo na lang na engine brake para iwas skid or fishtail, no? Pero siyempre pag sudden brakes, asahan nyo pa rin na merong ganun fishtail and may tendency na mag-lock kasi non-ABS pa rin kahit yung rear brake niya. Tambucho niya, ayun, oh, napakaganda, oh. Masculine na masculine ang dating, no? Very gigantic, oh. Parang big bike na yung datingan. May butas-butas lang siyang ganyan for the heat guard. Then may pop-up ng color dito na silver. Ayan. Ganda ng design ng kanyang muffler. Very classic. Ito daw mga ganito is handcrafted. Yung mga simpleng design niya dyan. Tawag niya dyan is handcrafted heritage parts. Ayan, mga ganyan, no? Handcrafted yan. Ganda. Kahit yung pinaka footrest, ayun siya, nabalik siya into place. Okay. Tapos ito yung rear brake. Dito yung tapakan. Yung brake fluids niya nandito. Ganda rin ang pagkakamount, no? Ng sa pillion ride. Tapos dito naman is pop up ng silver, may nakalagay lang simple XSR. Yan, ganda, matte na black, matte black, tas matte green yung mga major parts. Ayan, matte green din. LED na rin, all LED na tail light. Sabi ni Yamaha all LED na daw to, pero I think bulb type pa to. Pero dun sa kanilang website is all LED tail lights and signal lights. Napaka stylish kapag ganito yung signal lights. Though yung downside niya is may tendency na mabali to in the long run pag nadali ng angkas or sa parking lot o miski yung mga bata naglalaro, pwedeng madali yan. But the good thing is napaka-pogi naman niya, no? Kung mahilig kayo sa ganyan signal lights, it's very stylish. Ayan, ganda ng ilaw, oh. Oh, tail light niya yan. May nakahiwalay din na ilaw para sa plaka. And yung fender niya, may reflectors dito, dagdag visibility sa gabi. Distansya between sa gulong at sa fender. Medyo malapit naman, no? So I don't think na super tatalsik ko saan yung mga dumi. Pero dito medyo open. So ingat na lang sa pillion ride. Ito pa lang kanina, hindi pala ito tapakan ng angkas, tapakan ng driver. Kaya pala siya bumabalik. Ito pala yung tapakan ng angkas. Ayan. May tendency pa rin na tumalsik, no? Dito kasi medyo engine na yung legs, oh. Malapit na sa gulong yung legs. May tendency pa rin galot kantong tag-ulan, no? So ingat-ingat na lang sa mga ganong scenario. Sa kabila, ayan yung kanyang clutch. Ayan yung parang handcrafted designs nila. Tapakan na angkas, napakaganda rin. Ayan yung chains niya, kadena, tapos mayroong parang half lang na protection. Hanggang dito na yung parang chain cover niya. Meron din siyang tire hugger na built-in doon. So nakakatulong yan para mas neat yung motor. All LED na rin, of course, yung kanyang headlight. So mas malinaw na to sa gabi and modern na siya. Vintage yung motor pero yung specs niya modern na. LED na headlight, hindi mo na kailangan magpalagay halos ng mga mini driving light kasi malinaw na to sa gabi. And ayan, nakahiwalay din yung kanyang signal lights. I think still bulb type pero hinga. So website ni Yamaha is LED na siya. No, tas dito naman nakalagay yung kanyang tambucho. Neat din yung design kasi hindi masyado kita. Unlike dun sa MT-09, talagang parang awkward na nandito yung kanyang busina. So check natin yung fairings. Quality ng fairings. Ganda, oh. Malleable din siya or flexible. So ibig sabihin pag nabunggo ka, hindi to agad-agad mababasag. Very good quality of plastic. Sabay may pop-up ng kulay dito, biglang silver. Ang rear suspension niya is link monoshock. Ayan, link monoshock. Very neat yung design kasi nandun sa loob. Hindi masyado kita.
nagpop up yung kulay niya doon na yellow, no? So very neat yung design. Napakaganda din ng suspension ng isang yan. So gusto pa rin natin siyang matry sa test drive. So make sure naka-subscribe para mapanood nyo yun. Sa mga nagtatanong, of course, 6-speed na yung kanyang transmission. So hindi ka na mabibitin, masusulit mo bawat speed. And of course, FI na rin siya, so matipid na sa gasolina. Fuel injected na ang isang to. Ang kanya namang weight is 134 kg. So kung makikita ninyo, mas mabigat na siya sa Sniper. Ang good side nun is mas stable siya when it comes to high speed. Ang medyo downside naman nun, medyo mas mahirap siya sa city driving kasi mararamdaman mo yung bigat ng motor kapag traffic. Pero okay naman siya for me kasi powerful naman yung kanyang engine output. So for me okay yon. Bagay yung bigat, power to weight ratio ng motor, bagay naman siya. So that's a good thing. Ang minimum ground clearance niya is 170 mm. So that's very safe sa mga higanting humps ng Pinas. And kung makikita ninyo, meron na siya ditong built-in na parang cover protector para hindi tamaan yung makina niya. Ayan siya, built-in na siya. Ang compression ratio ng isang to is 11.6:1, parehas na sa Aerox 2021. So masasabi ko na talagang powerful na isang to. Kung makikita nyo, meron na din siya aluminum na swing arm. Ayun o, ganda no. Kung medyo kita dito eh, aluminum na yung kanyang swing arm, tapos naka-diamond na yung kanyang frame. Napakaganda ng motor, yan o, ganda. Pati dito handlebars niya, ang ganda. Dito may emblem ng Yamaha. Very small lang yung kanyang display pero kumpleto. So that's it for today's vlog, netizens. Nakita nyo nga na ito nga yung napakagandang XSR 155 na 2021 version. Napaka-pogi niya. All the modern features dito sa vintage looking na motor. So very sulit siya for me. So kayo, anong masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya? Nagustuhan niyo ba yung looks and yung power output sa engine? Comment your thoughts below. So syempre, yung ganito kagandang motor comes with the price. So tatanong natin yung price ngayon. Nandito kasama natin si Sir JM. Sir JM, magkano po yung price nitong XSR? So yung SRP ng XSR 155 is 164,000. 164,000. Yes, 164,000. Paano naman po yung mga gustong mag-installment? So yung mga balak mag-installment sa magiging down payment natin is 32,500. Ang all-in cash out natin is 35,610. So included na po yung LTO registration, Pioneer Insurance, notary doc stamp, tsaka po helmet. And then kung possible magiging monthly natin is 6,840. So may less 200 pa po tayo pag updated. So that's 36 months. Yes po. 36 months. Ayun, salamat Sir JM. So ayun yung price netong XSR 155. So comment your thoughts below. Para sa akin, napaka-pogi ng motor. Kung gusto mo maiba sa kalsada, ito talaga. Brusco tignan, para kang action star, para kang si Jericho Rosales o si Coco Martin dito. Ang ganda rin ng color variation na to, na matte green, nagustuhan ko yan. Talagang pogi siya. Medyo mataas nga lang yung seat height, so hindi siya masyado friendly for me, for us na medyo hindi binayaan ng height. Pero overall, napakaganda ng motor. Gusto mo magmukhang big bike pero 155cc lang. Ito talaga yung the best na motor. So ayun lang for today's vlog. Ano ba ibang motor na gusto nyo mapanood? Comment below. So again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.